Una sa lahat, Senador Jinggoy Estrada sa pulsa video na may nakaalitang babae sa San Juan. Ang babae hindi nagpatalo sa senador. Ang kanilang pinagawayan at ang paliwanag dyan ni Estrada, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Presidential Anti-Organized Crime Commission minamadali nang mailagay sa blue notice ng Interpol si Alice Go para hindi na ito makapaglipat-lipat ng bansa. Sheila Go at Cassandra Leong iharap sa Senado at Kamara sa Martes matapos malalim kanina sa inquest proceedings ng NBI. Ang kapatid ni Alice Go na si Sheila napatunayang isang Chinese citizen. Aircon sa NAIA, pumalya na naman kung kailan dagsa ang mga biyahero ngayong long weekend. Cessna plane bumagsak sa Thailand. Mga sakay nitong turista, pinangambang walang ni isang nakaligtas. US Presidential Candidate Kamala Harris formal tinanggap ang nominasyon ng Democratic Party. Suporta ng mga kilalang personalidad, nadagdagan pa. Everybody over here, say Kama! Everybody over here, say La! Together! For President! At sa Showbiz Tonight, Daniel Padilla magbabalik telebisyon sa isang pangmalakasang action series na mapapanood dito sa TV5. Sa pulsa video, ang mainit na pakikipag-alitan ni Senator Jinggoy Estrada sa isang babae sa San Juan. Ang sagot yan ni Estrada, pinupolitika raw siya ng kung sino man ang nagpakalat ng video. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Pinagpepiestahan ngayon online ang viral video na ito ni Senator Jinggoy Estrada na may kaalitang babae sa San Juan City. Komento ng mga netizen, ang tapang daw ng naturang babae na hindi nagpasindak sa senador. Porque senador kayo, makipag-usap kayo ng maayos, hindi konti ganyan kayo, nasa taas kayo, ganyan kayo. Naglabas ng pahayag ngayong araw si Senator Estrada kaugnay sa kumakalat na video online. Ayon sa senador, noong April 18 pa raw ito nangyari. Nagpunta raw si Estrada at mga tauhan niya sa isang gymnasium kung saan tumuloy ang mga nasunugang residente ng Barangay Batis. Ia-anunsyo raw sana niya na mamimigay siya ng tulong pinansyal. Pero pinigilan daw sila ng mga lokal na opisyal ng San Juan City. Mahigit isang oras daw silang nakiusap sa mga opisyal pero hindi pa rin sila pinayagan. Dahil dyan si Senator Estrada na raw ang lumapit at kumausap sa kanila hanggang nakasagutan niya ang babae. Ayon pa sa senador, totoong ginamit niya ang kanyang posisyon. Pero ito raw ay para makatulong sa mga kababayan niya sa San Juan. Tingin ni Estrada may bahid politika ang kumakalat na anyay mapanirang video. Sa tulong ng mga pulis na nasa lugar sa huli ay pinayagan din daw silang i-anunsyo na mamimigay sila ng cash assistance. Dinipensahan naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang babaeng nakasagutan ni Estrada. Sa Facebook comment ni Zamora sa video, tunay raw na may paninindigan at prinsipyo ang babae. Hindi raw ito nagpapatinag sa kahit kanino kung alam niyang siya ang nasa tama. Patuloy namang sinusubukan ng News 5 na makuha ang panig ng babae sa video na nakasagutan ni Senator Estrada. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Binaliktad naman ng Sandigan Bayan ang pag-convict kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong direct at indirect bribery kaugnay ng pork barrel scam. Kinatigan ng Sandigan Bayan ang inihaing motion for reconsideration ni Estrada. Binawi ang naunang desisyon na guilty ang senador sa isang count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. Wala raw sapat na ebidensya na nagsasabing mismong si Estrada ang tumanggap ng suhol sa PIDAC. Samantala, nanatili naman ang conviction sa binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles para sa 4 na counts ng corruption of public officials. Sinintensyahan siya ng hanggang 10 taon at 8 buwang pagkakulong.
Nagbabayad din si Napoles ng multang aabot sa mahigit 29 million pesos at civil liability na 262 million pesos. Napatunayang isang Chinese citizen ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na si Sheila Go. Ihaharap sa Senado at Kamara sa Martes sina Sheila Go at ang business partner ni Alice na si Cassandra Leong na naharap sa patong-patong ng mga reklamo. Nasa frontline balitang yan, Elaine Pulencio. Sheila! Chinese daw po kayo, hindi kayo Pilipino? Napasabak sa habulan ng ilang miyembro ng media nang subukan naming makapanayam sina Sheila Go at Cassandra Leong sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI. Reaction lang po, reaction. Nangyari yan matapos ang inquest proceedings ng NBI kina Go at Ong kaninang hapon. Pero bigo ang media na makausap ang dalawa. Magdamag na natili sa NBI sina Sheila Go na kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang business partner niyang si Cassandra Leong. Kasunod yan ng pagpapauwi sa kanila kahapon matapos silang mahuli sa Indonesia ng mga otoridad doon. Nahaharap ang dalawa sa magkaibang reklamo. Si Sheila Go isinailalim na sa inquest ng Bureau of Immigration kagabi dahil sa paglabag sa Immigration Law at Philippine Passport Act. Yan ay matapos siyang mahulihan ng Chinese passport nang madakip sila sa Indonesia. Ang pangalan ni Sheila sa Chinese passport ay Zhang Mir. Lumabas na iisang tao, sina Sheila Zhang, base sa isinagawang fingerprint analysis ng NBI. Nag-misrepresent daw si Sheila bilang Filipino citizen kahit Chinese national siya. Habang si Ong, na Philippine passport holder, hindi na sinampahan ng reklamo ng immigration. Pero hindi pa rin siya lusot sa reklamo obstruction of justice at paglabag sa immigration law dahil sa illegal din siyang lumabas ng bansa. Well, I think it's quite clear naman from the situation kung bakit obstruction of justice ang kakasuhan natin sa kanya. Pero ayon sa abogado ni Go na si Attorney Stephen David, arrest order lang mula sa Senado ang mayroon laban kay Go. Wala na makaso si Sheila eh. She was not even charged before any court. She was just being sought in the Senate. What is that? Pagka umapil siya sa Senate, ano ba yun? Tapos na yun. Hindi ka na pa fugitive pagka contempt ka ng Senate. Malayo yun, malayo yung harboring. Question din ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang pagkakadetain nila sa NBI lalo't wala pa naman daw kasong kinahaharap si Ong. Wala pong ganitong nag-exist na mga facts dito. Yung sinasabi nilang obstruction of justice, do they have personal knowledge of the elements of the crime? Harboring a fugitive, do they have personal knowledge of the findings, of the facts involved in the crime? Wala eh. Ang merong warrant we will concede is the House. Dinepensahan naman ng DOJ ang desisyon nilang dalhin si Go at Ong sa Bureau of Immigration at NBI. This is the first time na nagkataon na lahat sabay-sabay. May order of arrest ang House, may order of arrest ang Senado. Meron din kaming reason to take custody and to charge them with several crimes. So, it was a very unique situation, kaya maganda na nag-usap-usap kami kahapon. And we all came into agreement na we will just go through the proper process, which is for the law enforcement agencies to do their job first. Booking, inquest, take custody. Bailable ang mga reklamong kinakaharap ni Go at Ong, pero posible pa raw maharap sa mas mabigat na kaso ang dalawa. Sa ngayon, mananatili muna si NBI si Go at Ong. Nakatakda silang paharapin sa Senado at Kamara sa darating na Martes. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Minamadali ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may ilagay sa blue notice ng Interpol si Alice Go para hindi na siya makapaglipat ng bansa. Tinukoy rin ng PAOK ang mga tumulong kay Go para makatakas. Nasa Frontline balitang yan si Camille Samonte. Sa pagpuslit sa Pilipinas ng sinibak na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go, ang mga Pogo Big Boss daw at iba pang kasosyo sa negosyo ang umano'y tumulong kay Go para magpalipat-lipat ng bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, isang Zhang Ji at Warren Wu umano ang nagpondo at nag-asikaso kina Go sa ibang bansa. Si G ang presidente habang si Warren naman ang finance officer ng niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Siya ang nag-book ng mga hotel doon sa Harris Hotel Batam for Sheila Go, for Alice Go, for Wesley Go, and Catherine Cassandra Leong.
So siya talagang tumutulong. Also, Duaren Wu, the finance officer, the operations officer of Lucky South 99, is also assisting them. Tumulong din daw ang business partners ni Go na sina Zhang Ruijin at Bao Yingli na mga incorporators ng Bao Food Development, ang kumpanyang may-ari naman ng niraid na Pogo Hub sa Bamban. Gaya ni Go, nahaharap din ang dalawa sa qualified human trafficking complaint at sangkot din sila sa money laundering case sa Singapore. Ayon sa PAOK, dapat mahuli na agad si Alice Go bago pa siya makalipat sa iba pang bansa. This is a transnational criminal organization with tentacles extending all the way to Cambodia. Kaya ang iniiwasan po ngayon ng PAOK ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia into the Golden Triangle. Kasi pag nakapasok na po yan ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Hirapan na tayong kunin po ang mga yan. Sa ngayon, nasa Batam, Indonesia pa raw ang dating alkalde kung saan naaresto ang kapatid niyang si Sheila at ang Pogo Incorporator na si Cassandra Leong. Nag-request na ang PAOK sa Interpol na mailagay si Go sa Blue Notice para mabilis siyang madakip. Tuloy-tuloy ang backtracking ng Bureau of Immigration sa mga pinuntahang bansa ng dating alkalde para malaman kung sa paanong paraan siya nakapuslit. Si Senator Win Gatchalian naniniwalang may ahensyang gustong pagtakpan ang pagtakas ni Go. 1 month na hindi mo alam, nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante, mabilis yung action. No? Bakit itinago yung information sa amin, itinago yung information na yan sa publiko? Nalaman po, this was known by Commissioner Tansinco. Just last to be exact, Thursday, Commissioner immediately coordinated with our counterparts right there in Vietnam. Pagpapaliwanagin daw ni Gatchalian si BI Commissioner Norman Tansinco sa pagdinig ng Senado sa Martes. Una nang sinabi ni Gatchalian na dapat managot ang BI sa pagtakas ni Alice Go. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Fake news alert, pinabulaanan ni Senator Risa Ontiveros ang kumakalat na larawan online na close daw sila ni Alice Go. Ayon kay Ontiveros, hindi ito totoo. Wala raw siyang kaibigang peking Pilipino. Ang panawagan ng Senadora, mag-ingat sa mga edited na litrato at sa mga content na ginamitan ng Artificial Intelligence or AI. Umaksyon naman agad ng social media na X at binura na ang fake news post ng isang Ryan Lingo. Nagsorry na rin siya kay Ontiveros at nangakong magiging responsable sa mga pinopost. Si Ontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na unang nag-imbestiga sa koneksyon ni Go sa illegal Pogo. Kung kailan long weekend, pumuli na naman ang mga aircon sa NAIA. Kaya't ang mga pasahero na perwisyo ng matinding init sa airport. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Paypay dito, paypay doon. Init na init kanina ang maraming pasahero sa NAIA Terminal 3. Mula sa mga nakapila sa check-in counters hanggang sa mga naghihintay ng kanilang flight, lahat pinagpapawisan. Pati ilang airport staff, kanya-kanyang diskarte para mapreskuhan. Ang grupo ni Jeanette Gafate, umaga pa lang nasa airport na para sa flight nila ngayong gabi pa China. Amoy pawis na kami. Parang galing kami araw. May jacket kami dala, mga naka-long sleeve sila kanina, nagubad na. Nakapanlamig kasi alam namin malamig ang airport di ba? Ang pamilya Pintang na maghatid lang sana ng pasahero, nagulat sa sitwasyon sa airport. Alam namin pag airport talaga malamig. Mas maraming tao sa ngayon, dapat yung tulad nitong facilities like aircon, nasa maayos talaga. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, 3 sa 5 chillers ng Terminal 3 na bahagi ng air conditioning system ang tumaas ang temperatura kahapon kumpara sa normal na operating level nito. Minabuti ng MIAA na i-shutdown ngayong araw ang mga palyadong chiller para ayusin. Siguro parang nagbabara, and I think that's what's engineering parang the report is saying that that's causing the high temperature, na kapag pinabayaan ito baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. Meron sanang backup chiller pero barado rin. Sumakto pa ang aberya ngayong long weekend kung kailan dagsa mga biyahero. Kaya para maibsan ang init, nagdagdag ng mga cooling fans sa loob ng terminal. Ang sama talaga nung timing, no? Of course, this is something that we do not want, no? We were really hoping na talagang maganda ang passenger experience ng ating mga pasahero dito sa T3.
But what I can say is that we're doing everything that we can so that we can expedite itong repair na ginagawa natin. Bukas ng umaga hanggang tanghali inaasang maayos ang cooling system sa Terminal 3. Hindi ito ang unang beses na pumalya ang aircon sa NAIA. Noong Hunyo, nagkaproblema ang circuit breaker sa Terminal 2 kaya nasakripisyo rin ang paggamit ng aircon. Noong Hulyo naman, libo-libong pasahero ng Terminal 3 ang nainitan sa pansamantalang shutdown ng cooling system para bigyang daan ng pagpapalit sa mga cooling towers na magpapalamig sa paliparan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Good news naman sa mga motorista, may nakambang malaki ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, mahigit 2 pesos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. Hanggang 1 peso and 35 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng gasolina. At hanggang 2 pesos naman para sa kerosene. Ang rollback ay bunsod ng mababang demand ng petrolyo at ang posibleng ceasefire sa Gaza. Maulang long weekend na mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, dulot po yan ng localized thunderstorms at muling pag-iip ng habagat sa kanluran ng Pilipinas. Base sa Metra Weather, bukas ng tanghali, makakaranas ng pag-ulan sa Cavite, Nueva Ecija, Zambales, Bicol Region at Mindoro. Ulan din sa hapon sa Calabarzon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Ilocos Region at Cagayan Valley. Damay din sa maulang hapon ang Metro Manila, gayon din ang buong Palawan. Maulang Sabado rin ang maranasan sa Negros Island, Western Visayas, Cebu, Eastern Samar, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at sa Maguindanao. May tsansa namang mas lumakas pa ang ulan pagsapit po ng linggo dahil posibleng mahatak ng severe tropical storm Shanshan na nasa labas ng PAR ang habagat. Susunod, rider pinagbabaril sa kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Attorney Harry Roque nakalabas na matapos ipakulong ng kamera. At Daniel Padilla magbabalik sa isang bagong teleserye at may bago rin siyang look. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binaril sa ulo habang natutulog sa kanyang kwarto ang isang lalaki sa Cebu City. Habang sa Dasmariñas, Cavite naman, dead on the spot ang isang rider matapos paulan ng bala sa gitna ng kalsada. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 11 kagabi sa kalsadang ito sa Dasmariñas, Cavite, kapansin-pansin at tila nagkakarera ang dalawang motorsiklo nang biglang umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sumempla ang isa sa mga nakamotorsiklo hanggang sa tumilapot sa sidewalk ang rider, habang isa pang motor umarurot palayo. Dead on the spot ang binaril na rider sa dami ng tumamang bala sa kanyang katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang katawan ng rider mismong sa harap ng punerarya na ito. Dito na rin siya nasawi at dito na rin ngayon pinoproseso ang kanyang bangkay para maiuwi at maiburol ng kanyang pamilya. Kinilala lang ang biktima sa alias Ryan, 31 taong gulang. Base sa investigasyon, nagtatrabaho ang biktima sa accounting office ng isang Pogo company sa Makati City. Pauwi na raw ito ng Cavite nang sabayan ng riding in tandem sa lugar na halos ilang metro lamang ang layo sa kanilang barangay. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen lalo't wala naman daw nakakaaway sa alias Ryan ayon sa kanyang asawa. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking ang mga pulis para matukoy ang mga salarin. Sa Sariaya, Quezon naman, bumulagta ang bangkay ng negosyante si Teodoro Palo Abdon sa harap ng kanyang resort sa Barangay Bignay 1. Base sa investigasyon, tinambangan ang 64 anyos na biktima. Tukoy na ng mga pulis ang mga sospek. 3 raw ang gunman habang 2 nagsilbing lookout. Away sa lupa ang tinitingnang motibo sa krimen dahil magkakompetensya umano sa negosyo ang biktima at ang mga sospek. Dead on the spot naman ang isang lalaki sa Cebu City matapos barilin sa ulo habang natutulog sa loob ng kanyang kwarto. Inilala ang biktima si Gilbert Galbolingo, 34 anyos. Hinala ng kaanak ng biktima, 11 sa droga ang motibo sa pamamaril. Dati na rin daw nakulong ang biktima dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakuhanan din ng drug paraphernalia ang kwarto ng biktima. Kinutugis na ang 2 gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Inamo ng mga leader ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kalyado na patunayang biro lamang ang mga pahayag niya noon na patay ng mga sangkot sa droga. Sinabi po ito ni na Congressman Dan Fernandez at Ace Barbers isang araw matapos ibunyag ng 2 preso ng dating Pangulong nagpapatay sa 3 Chinese drug convicts noong 2016. Kabilang sina Fernandez at Barbers sa mga nangunguna sa Quad Committee ng Kamara para imbestigahan ang koneksyon ng pogo, droga at ang paglabag sa karapatang pantao. Inibasuhan na raw nila o sila ng PIDEA na may mga inmate pang gustong tumestigo laban sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. This is the right moment for the former administration, especially the mga officials and also the former president to justify, that they were correct in saying that yung mga pronouncement ng dating Pangulo were all parang jokes or strong words, but hindi naman all real. We still remember the time when the former president was always saying na papapatayin kita, ihulog kita sa helicopter. Nakalabas na mula sa isang araw na pagkakakulong sa Kamara si dating presidential spokesman Harry Roque. Kaninang alas 7 ng gabi, nakalaya si Roque matapos siyang ma-cite in contempt ng Kamara. Pagkalabas mula sa detention facility, nag-Facebook Live si Roque at nagpahayag ng kanyang hinaing. Sa tagal ng kanyang pagiging abogado, wala raw siyang alam na nagpakulong na korte dahil lamang sa hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon kay Roque, malinaw na ginigipit siya dahil sa kanyang pagiging kritiko ng Marcos administration. Kahapon, pinasite in contempt ng House Quad Committee si Roque dahil sa umunay pagsisinungaling niya sa dahilan ng kanyang pag-absent sa hearing noong nakaraang linggo. Ngayon ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan, kabutihan. Showbiz Tonight na tayo. Magbabalik teleserye na si Daniel Padilla kasama ang iba pang naglalakihang artista. Para yan sa pangmalakasang action series na Incognito. Makakasama rito ni DJ sina Richard Gutierrez, Ian Veneracion at Baron Geisler. Narito rin ang breakout love team na sina Maris Racal at Anthony Jennings. At ang co-star nila sa Can't Buy Me Love na si Kyla Estrada. Abangan ang Incognito na mapapanood dito sa TV5. Marami pa akong ihahatid na showbiz news tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, siksikang classroom at kulang na pabahay, problema ng mga guro sa Pag-asa Island. US Vice President Kamala Harris formal na tinanggap ang nominasyon ng Democrats bilang kanilang pambato sa pagkapangulo ng Amerika. At SB19 at Bini bibigyan ng special award sa Billboard K-Power 100. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod sa tensyon sa agawan ng teritoryo, may isa pang problema kinakaharap ang mga taga-Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Yan ang hinaing ng mga guro sa kakulangan ng classroom at kawalan ng pabahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Komportable naman po. Kahit wala siyang kutsyon, okay lang naman po. Inabutan naming nag-aayos ng higaan sa loob ng kanyang tent si Michelle Cascara dito sa Pag-asa Island. Pero hindi camping ang pakay niya sa isla.
Isa si Michelle sa 2 guro ng unang batch ng senior high school student sa Pag-asa Integrated School. Tubong Quezon sa mainland Palawan si Michelle. Pero kahit walang maayos na pabahay, mas pinili niyang magturo sa isla. Kasi as a teacher, di ba, flexible naman dapat. So binigay po sa amin yung assignment na ito. So kailangan namin maging flexible. Ang tent ni Cascara nasa loob mismo ng classroom kung saan siya nagtuturo. Dito na rin ang kusina at palikuran niya. Yun nga lang, bukod kay Cascara, may 2 pang teacher ang cashier niya sa classroom. Kaya ang siste, sabay-sabay ang klase ng grade 2, grade 3 at mga senior high student sa iisang classroom. Kung tutuusin, may pabahay naman para sa mga guro sa isla. Pero nang bisitahin ito ng News 5, isang bahay kubo lang ito na may 2 kwarto. 11 mga guro sa Isla Pag-asa. Kaya may mga kagaya ni Teacher Michelle na dumiskarte na lang na magtayo ng tent para hindi na makipagsiksikan. Aminado naman ang officer in charge ng Pag-asa Integrated School na walang maayos na tirahan ng mga guro sa isla. May nakalaang proyekto na raw para rito, pero hindi pa nila alam kung kailan sisimulan. Pinabot na rin namin sa munisipyo, bago kami umakyat, nag-usap na rin po ang supervisor namin at yung principal na bibigyan po talaga ng housing ang teacher. Ano lang po, hintayin lang po yung time kasi parang ang munisipyo daw po bumabangon pa sa pagkabagsak ng bagyong Odette. Hindi lingid sa kalaman ng marami ang banta ng China sa Pag-asa Island at sa buong West Philippine Sea. Masyado ring isolated at malayo ang isla sa Palawan. Pero ang mga pinadalang teachers dito wala raw hazard pay. Ayon naman kay Education Secretary Sonny Angara, wala talagang special hazard allowance ang mga guro sa Pag-asa Island. Base kasi sa hardship index o assessment ng DepEd, hindi naman itinuturing na sobrang hirap na lugar ang Pag-asa kung nasaan ang eskwelahan nila Michelle. Titiis ko na lang po kung anong meron dito. Para lang ma-render sa kanila yung knowledge na kailangan nila para sa paghubog na kanilang sarili or pagkatao nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagbitaw ng mga pangako si US Vice President Kamala Harris ngayong siya na ang formal na pantapat ng Democrats kay dating US President Donald Trump sa kanilang eleksyon sa Nobyembre. Nadagdagan naman ng mga kilalang personalidad na nagpahayag ng suporta para kay Harris. Yan ang Frontline News Abroad. I accept your nomination to be President of the United States of America. Formal nang tinanggap ni US Vice President Kamala Harris ang nominasyon bilang kandidato ng Democratic Party para sa pagkapangulo ng Amerika. Matatandaang si President Joe Biden sana ang kanilang pambato, pero kinumbinsi siya ng kanyang mga kaalyado na magbigay raan para kay Harris dahil na rin sa kanyang edad at kalusugan. Sa kanyang talumpati sa Democratic National Convention, binigyang diin ni Harris na isang pagkakataon para sa pagbabago ang mangyayaring eleksyon sa Nobyembre. Isa sa kanyang mga pangako, maisabatas ang bipartisan border bill na hinarang ng mga Republican senator. Here is my pledge to you. As President, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. I know we can live up to our proud heritage as a nation of immigrants. Nangako rin si Harris na patuloy na susuportahan ng Israel para mapauwi ng ligtas ang mga bihag ng grupong Hamas. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself. Naging formal na rin ang nominasyon ni Minnesota Governor Tim Walz bilang vice presidential candidate ng Democratic Party. Naging sentro ng kanyang talumpati ang karanasan nila ng kanyang asawa sa paggamit ng reproductive technology na tinututulan ng karamihan sa mga Republican. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you.
Nauna nang inendorso si Harris ni dating US President Barack Obama at former First Lady Michelle Obama. Nagpaabot din ng suporta sina dating presidential candidate Hillary Clinton at ang kilalang TV host na si Oprah. Naghandog naman ng performances ang ilang kilalang mga awit gaya ni John Legend, Stevie Wonder at Pink. Pinerform ni Pink ang kanyang hit song na What About Us sa huling araw ng convention. What about us? What about all the times you said you had the answer? Nagbigay naman ng lesson ng Hollywood star na si Kerry Washington kasama ang dalawang batang kaanak ni Harris kung paano bigkasin ng tama ang pangalan ng Democratic presidential candidate. First you say comma like a comma in a sentence. Then you say la like la 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 la. Put it together and it's 1, 2, 3, Kamala. Everybody over here say comma. Everybody over here say la. For president! Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Binatikos naman ni dating US President Donald Trump ang pagiging border czar ni Kamala Harris. Ayon kay Trump, tamad daw si Harris kaya wala itong nagawa para kontrolin ang illegal na immigration sa Amerika. Tinawag din niyang Marxist si Harris na gusto umunong buksan ang kanilang bansa sa mga kriminal. Tumatakbo ulit si Trump sa pagkapangulo sa ilalim ng Republican Party. We had a border czar who was the border czar. She loved the title, but she didn't want to do the work because she's lazy, and probably more importantly than being lazy, she wants to have an open border. Humarap na sa mga pulis si BTS Suga kaugnay ng investigasyon sa pagmamaneho niya ng e-scooter ng nakainom. Sa report ng ilang Korean media, ngayong gabi dumating si Suga sa Seoul Yongsan Police Station. Maraming reporters ang pumalibot sa BTS member. Nagsorry si Suga sa harap ng media dahil sa kanyang ginawa at nangako rin siyang haharapin ang investigasyon. August 6 nang mahuli ng mga otoridad si Suga na nagmamaneho ng e-scooter ng nakainom malapit sa kanyang bahay sa Seoul. Ito ang matindi. Tatanggap ng special award ang P-pop kings na SB19 at Nations Girl Group na BINI sa launching ng Billboard Korea. Yan at iba pa sa report na to. May isa-celebrate na naman ang 18, pati ang Blooms. Makakatanggap ng special award ng P-pop kings na SB19 at Nations Girl Group na BINI sa Billboard K-Power 100. Ito ang launching event ng Billboard Korea na gaganapin this August 27. Igagawad sa SB19 at BINI ang Voices of Asia Award para sa kanilang kontribusyon sa Filipino music scene. Magpe-perform din sila on stage. Speaking of SB19, wagi na naman ang kanilang fans na 18 sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Back-to-back win yan matapos itong mapanalunan ng SB19 fans last year. Sama-sama tayo dito! Let's go! Tago 3! 1, 2, 3! Pagkata! Release na ang music video ng bagong single ng isa pang P-pop group na BGYO na pinamagatang Trash. Pop disco na may funk elements ang atake ng BGYO sa music video. Tungkol ang kanta sa willingness na itapon ang lahat para sa pag-ibig. Mapapakinggan na ang Trash sa mga music streaming platform. Abangan, siyam na sakay na bumagsak na Cessna plane sa Thailand, pinangangambahang patay na. At gusto nyo bang mag-ala dyan week? Pwede na yang ma-experience sa isang shooting range sa Taguig. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinangambahang patay na ang lahat ng sakay ng eroplano bumagsak sa Chachoengsao, Thailand kahapon. Mula sa crash site, may mga nakuha raw na mga bahagi ng katawan ng tao na posibleng mula sa mga biktima. 5 turistang Chinese at 4 na Thai ang sakay ng bumagsak na Cessna plane. Base sa investigasyon, papunta sana silang probinsya ng Trat nang mawala ng kontak ng eroplano 11 minuto matapos mag-take off. Hindi pa natutukoy kung ano ang sanhi ng plane crash. Happy long weekend mga kapatid! Sa mga wala pang naiisip na treat sa sarili o sa pamilya at barkada, subukan nyo ang isang interactive shooting range sa Taguig. Tara, ride tayo dyan! Trip mo ba maging action hero at subukan ang inyong skills sa pagbarel while having fun? Posible yan dito sa isang shooting range sa Taguig na gamit ang interactive technology. Ballistica is the first and only live fire simulator here in Southeast Asia. The vibes, the feeling of the store was all based from the movie John Wick. One of the guns that you can avail from us is the gun used in John Wick's movie. Most shooting ranges here or firing ranges here in the Philippines are mostly static targets. This is a bit modernized firing range. We have a total of 32 games. Each game you can practice how your precision, your accuracy, your speed, and identification of targets. So we use real guns and bullets. We have a wide variety of pistols and submachine guns. May iba't ibang packages na available, solo ka man o may ka-share at depende sa baril na gusto mong gamitin. Alright mga kapatid, meron na tayong pass. Ito yung coin nila, di ba? Parang sa John Wick, ito yung pass din sa John Wick, di ba? Ito na. Ito na. Ito na yung secret door nila. Mabigat. Bago magsimula, mahalaga munang malaman ang dapat tandaan sa gun safety. Kabilang dyan ang proper gun handling o tamang paghawak ng baril. Yan, finger out. And then left hand, this one nasa up. Okay, ganyan. Kailangan eye level lang. Ganyan. And then point to the target. May papasot ding protective gears. At simula na ng aksyon. Oh my gosh! Change game tayo, ma'am, or... Yes! Change gun! Magta-try tayo ngayon ng mga moving targets. Good! Oh my gosh! Oh my gosh! Lakas! The last one is Zombie. The most popular game in shotgun naman. Oh my gosh! It's okay naman. It's fun. It's easy. Medyo nakakagulat lang yung pagputok ng baril kasi we're talking about real guns. Well, it's very entertaining. I like that the target is moving. It's like an actual shooting situation. It's very realistic. Yeah. Very different from, the traditional shooting ranges. Isa na naman kakaiba at maaksyong activity ang pwede niyong gawin this weekend. Mga kapatid, samahan niyo dito ako sa susunod nating adventure dito sa Ride Tayo Dyan. O, diba? Not your ordinary shooting range. Hanggang sa susunod nating ride, happy long weekend, mga kapatid! Okay. Magmula ngayon, ikaw yung aming babansagang Johnny Wick. Oy, pwede. Pwede. Johnny Weekend. Okay. Happy weekend, mga Happy weekend. Kung wala na siguro minuto pag-imayos malagang headlines, baltaan diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangka sa pagkubalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños, ako po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.